And joining us live from Taiwan through Skype right now is Lalaine Melendez. Lalaine, Magandang umaga po, Ana. magandang gabi. Magandang gabi, Lalaine. Kumusta na po kayo Kagabi dyan? po. As of now po, okay lang naman po kami dito sa Kaohsiung City po. Dito Okay. sa Nancy, Kaohsiung. Mhm. So nasa Kaohsiung ka. So naramdaman niyo yung earthquake, Lalaine? Opo, naramdaman po namin ng earthquake kasi po gising na po ako that time ng 4 o'clock. Tapos, bigla na lang pong nag-shake. Kakala ko po kung ano, ay lindol na po iyon. Mhm. Tapos anong nangyari? Saan ka ba nakatira, Lalaine? Nakatira po ako dun sa dormitory po sa Carrefour. Mhm. Opo. And that time po, madaling araw na po, alas 4. Nagulat po ako. Medyo natakot lang po ako kasi yung bed ko nasa itaas po yung bed ko. And then, nag-shake yung bed ko po. So kami pong mga girls na nakatira doon sa Carrefour, nagsibabaan po kami para po, for safety po. Mhm. Gaano kalakas yung earthquake, yung sa pakiramdam mo? Ngayon ko lang po kasi nararamdaman yung ganitong kalakas Mhm. na lindol po. Mhm. Nakita ko po sa balita po, it's 6.4 magnitude po ang Tainan at saka Kaohsiung. So malakas po yung naramdaman po namin na lindol dito sa Kaohsiung. Doon ba sa building or doon sa dorm na tinitirhan mo, wala namang nag-crack na ano? Kasi maraming buildings ang nahulog, tsaka medyo gumuho dyan, di ba? So doon sa dorm mo, wala namang mga cracks yung building? Sa awa po ng Panginoon Diyos, wala naman pong naging crack or pinsala po sa dormitory yung tinitirahan po namin. Mhm. Ilan ba kayo sa dormitory? Marami po kasi kami doon, mga Okay. around nasa 200 plus po kami. Wow, madami. So nagtakbuhan kayo palabas, ganon. Opo, baba ng dorm. Kasi po, mas lalo pong nakakatakot kung nasa itaas pong banda yung mga natutulog po. Buti ako po, nasa second floor lang po ako. Mhm. Kaya madali po ako nakababa ng dorm. Kanina may kinukwento ka sa akin, ano, nung before nito na parang nagsishake yung metal ng bed ng malakas, kaya ka ba nagising? Opo, gising na po ako that time ng Ah, alas 4 po. And mhm, then bigla na lang pong nag-shake yung bed ko po, yung mga bakal po. Kaya medyo natakot po ako doon. mhm. Kaya bali bumaba po kami para for safety measure po, bumaba po kami ng building para po if ever na may mangyari o mag-collapse po ng building, nasa labas na po kami. Sa ngayon ba, meron ba kayong nararamdaman ng mga aftershocks pagkatapos nung malakas na lindol na to? Wala naman po, Kaalma. Wala naman po kaming naramdaman na Mm. aftershock pagkatapos po ng lindol. Mhm. Kaya, yung that time after, medyo naliliyo lang po kami ng konti, pero wala naman po naramdaman. Mhm. Meron ba kayong mga nabalitaan na namatay na Pilipino o nasaktan sa ngayon? Ah, Oo. sa ngayon po, after po nung lindol, nag-message po ako agad dun sa SEBSI Bureau Group po namin. And then agarang po nagsagawa ng pagdadalaw po sa lokal ng Tainan, especially sa Tainan and Yongkang, Mhm. yung destinado po namin doon. Mhm. And then wala naman po na ulat na nasaktan po ng mga kapatid po sa Tainan. At salamat po sa destinado po doon na si Ka Hermes Santos Jr. At dumalaw din po doon yung tagapangasiwang sa distrito po namin si Ka Elmer Parungaw. Okay. Para po tiyakin na safe po yung mga kapatid po sa Tainan. Okay. Meron ka bang mga kamag-anak dito? Baka meron kang gustong ipaabot sa kanila? Meron po, yung mama at papa ko po, nasa lokal po kami ng Lower Bikutan. Mhm. Um, na i-message ko na rin po yung mama at papa ko kasi nag-aalala po yung mama at papa ko kung okay po ako dito. Mhm. Kaya okay naman po kami dito Mhm. sa Kaohsiung. Alright.
Maraming salamat naman kung gano'n. Maraming salamat sa iyo, Dalaine, at mag-iingat po kayo at baka meron pang aftershocks dyan. Kaya mag-iingat po kayo. Marami pong salamat ka, Alma. Maraming salamat po.